Ang matagal ng sugat ng lungsod ng mabunyag ay nagbago sa mismong daloy ng hangin. Bawat kalsada, bawat eskinita, bawat tahanan ay umalingaw-ngaw sa kaguluhang matagal ng itinago ng takot. Wala ng palusot, malinaw ang katotohanan. Sa ugat ng kaguluhan nakaupo ang pamilyang Guerrero. Sa loob ng maraming taon sila'y nakaupo sa trono ng kapangyarihan, nagkubli sa likod ng impluensya, karahasan at panlilinlang. Ngunit ngayon, ang kanilang tunay na mukha ay nahayag sa lahat. Umusad ang mga pangyayari na parang teleserye, kumakapit sa damdamin ng tao araw-araw. Higit pa sa drama, sumabog ang galit sa lansangan. Walang tigil ang mga protesta. Mula bata hanggang matanda, mula mahirap hanggang mayaman. Nagkaisa sa sigaw ng hustisya. Ang pangalang Guerrero ay hindi na sagisag ng kapangyarihan, kundi ng pang-aapi at matagal ng krimen. Bawat sigaw, bawat panawagan ay lalong nagpatingkad sa tensyon, nagpatalas sa hiling. Ang pamilyang ito ay dapat alisin sa kapangyarihan. Lalong lumalim ang galit ng publiko nang ilabas ni Pungay ang mga matagal nang nakatagong video. Nasa tabi niya si Abet, isang kaibigang handang isugal ang buhay para sa katotohanan. Isa-isa, lumitaw ang mga ebidensya. Sa mga video, narinig ang mga kumpisal ni Naluso at Unyo, mga lalaking minsang kinilala bilang tagapagtanggol ng kaayusan. Ngayon, ang kanilang sariling mga salita ay naglantad ng tuwirang ugnayan sa mga Guerrero. Bawat salita ni Naluso at Unyo ay tumusok sa tiwala ng publiko na parang patalim. Ang pananampalatayang matagal nilang pinanghawakan ay gumuho sa isang iglap. Ang pagkabasag ng tiwala ay naging bagyong apoy, kumalat sa bawat sulok ng lungsod. Humihingi ng hustisya, humihingi ng wakas sa panlilinlang. Sa mga mata ng tao ay bakas ang takot, panghihinayang at bigat ng konsensya. Ngunit huli na, kapag ang katotohanan ay nabunyag, hindi na ito muling maitatago. Lubos na bumangon ang bayan at ang tunay na kalikasan ng pamilyang Guerrero ay nakalantad. Wala nang paliwanag na sapat, wala nang pananakot na uubra. Ang mga dating tahimik sa takot ay nagkaisa sa iisang layunin. Alisin ang pamilya sa kapangyarihang matagal nilang ginamit laban sa buhay ng marami. Nagningning ang determinasyon sa mga mata ng tao. Bawat hakbang ay may dalang sakit, pang-aapi, at mga pilat na iniwan ng pamumuno ng Guerrero. Sa gitna ng kaguluhan nakatayo si Miguelito. Bilang mayor at kilalang mukha ng pamahalaan, naramdaman niyang gumuho ang mundong matagal niyang iningatan. Sa likod ng matatapang na talumpati at formal na anyo ay nanginginig ang kanyang puso. Tumanggi siyang magbitiw. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay kayamanang inalagaan niya sa loob ng maraming taon, at ngayon ay maaaring maglaho sa isang iglap. Bawat ulat, bawat sigaw ng protesta ay lalo lamang nagdagdag ng takot. Sa galit at pangamba, lalo siyang kumapit. Sa mabigat na pag-uusap, hinarap niya si Roberto, isang lalaking matagal nang sanay sa laro ng kapangyarihan. Sa mga mata ni Miguelito ay naglalagablab ang kawalan ng pag-asa at puot, at sa kanyang tinig ay umalingaw-ngaw ang matigas na pasiya. Sinabi niya kay Roberto, wala nang pag-urong. Sino mang humarang sa kanila, kanilang haharapin. Para kay Miguelito, ang pagbibitiw ay pagkatalo, at ang pagkatalo ay pagkawala ng lahat ng kanyang nakamit, kahit pa ang mga iyon ay nakatayo sa krimen ng iba. Para sa kanya, ang pagkawala ng kapangyarihan ang pinakamalaking takot. Si Roberto, bagaman sanay sa mga laro ng kapangyarihan at maruruming taktika, ay nakaramdam ng matinding pagdududa. Naunawaan niya, ang laban ay hindi na laban sa iilang tao, kundi laban sa buong lungsod, sa bayang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Habang lalong lumalalim ang sitwasyon, gumuho ang lakas at impluwensya ng mga Guerrero. Ang mga dating tagapagtanggol nila, kapalit ng pera o kapangyarihan, ay isa-isang umurong. Umatras sa takot,
o tuluyang naglaho. Ang matibay na ugnayan ay nabasag. Ang kanilang muog ng proteksyon ay unti-unting gumuho. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging malinaw, hindi na mapipigilan ang pagbagsak ng mga gerero, gaano man sila kumapit sa natitirang impluensya. Sariwa pa sa alaala ng publiko si Tanggol, isang sagisag, isang biktima ng karahasan at pang-aapi ng gerero. Ang kanyang pangalan ay inuulit sa mga usapan, sa mga sigaw ng protesta, sa mga panalangin para sa hustisya. Para sa marami, ang pagbagsak ng mga gerero ay hindi lamang usapin ng politika o kapangyarihan, kundi parusa para sa matagal ng mga krimen, lalo na paghihiganti para kay Tanggol at sa sugat ng buong komunidad. Ang pag-usad ng mga pangyayari ay may dalang iisang tanong na umuugong sa isip ng lahat. Dumating na ba ang oras upang tuluyang alisin ang mga gerero sa kapangyarihan at panagutin sila sa kanilang mga kasalanan? Sa pagitan ng katahimikan ng gabi at ng alingawngaw ng mga protesta sa lansangan, malinaw ang sagot ng bayan. Ang kanilang galit ay nagiging tapang. Ang takot ay nagiging pagkakaisa. At ang katahimikan ay nagiging malakas na sigaw para sa pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, si Divina at Brando ay nakatuon lamang sa kaligtasan. Nang marinig nilang malapit na ang kanilang mga kaaway, agad silang tumakas. Matagal nang inaasam ng mga kaaway ang pagkakataong makapaghiganti. Bawat hakbang ni Divina ay may bigat sa kanyang dibdib. Kahit pilitin niyang magpakatatag, nilalamon siya ng takot. Isang pangalan ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Si Rocky Boy, ang binatang iniwan nila na minahal ni Divina na parang sariling dugo. Nang sumakay siya sa kotse, nanginginig ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit siyang lumilingon, umaasang lilitaw si Rocky Boy mula sa dilim. Ngunit mariin at desperado ang tinig ni Brando, puno ng malamig na realidad. Sinabi niya, wala ng oras. Bawat segundo ng pagkaantala ay panganib ng pagkakahuli, at iyon ay katapusan ng lahat. Sa mga mata ni Brando ay bakas ang pagod ng isang lalaking matagal nang tumatakbo, nakikipaglaban sa kapalaran. Ngunit handa siyang isakripisyo ang lahat para mabuhay. Inutusan niya ang kanilang bodyguard na mag-iwan ng mensahe para kay Rocky Boy. Tahimik na tumango ang bodyguard, sanay na sa madugong utos. Puno ng pangamba at pagdududa ang puso ni Divina. Alam niyang ang pag-iwan kay Rocky Boy ay maaaring magdala ng mas malaking trahedya. Ngunit sa kanilang mundo, walang puwang ang awa. Dumating ang mga kaaway. Ang natagpuan lamang nila ay alikabok na iniwan ng kotse nina Divina at Brando. Sa galit at pagkadismaya, inatake nila ang mga tauhan ni Brando na naiwan. Pinamunuan sila ni Miguelito, isang lalaking kilala sa kalupitan at walang awang taktika. Hindi nakayanan ng mga tauhan ni Brando ang lakas at estratehiya ni Miguelito. Isa-isa silang bumagsak hanggang sa napilitang ibunyag kung saan tumakas ang kanilang mga amo. Bawat kumpisal ay parang pagtataksil, hindi lamang kina Divina at Brando, kundi sa kanilang sariling dangal. Samantala, sa isang liblib na lugar, abala sina Divina at Brando sa pagbubukas ng mga bag ng pera. Bawat bag na nabuksan ay nagbalik kay Divina ng alaala ng kanilang mga krimen. Para sa kanya, ang pera ay hindi na sagisag ng tagumpay, kundi sumpang bumabagabag sa kanya. Nakikita niya ang mga mukha ng mga nasaktan nila, ang mga pangakong nabigo, ang kinabukasang gumuho. Ngunit para kay Brando, ang pera ay nananatiling sandata, ang huling pag-asa, nagbibigay ng huwad na pakiramdam ng kontrol sa mundong handang wasakin siya. Alam ng kanilang mga kaaway, ito na ang pagkakataong parusahan si Divina sa lahat ng kanyang kasalanan. Pumigat ang katahimikan, bawat hakbang ay puno ng tensyon. Ang hangin ay tila nagbabala ng paparating na unos. Bawat hakbang ng mga kaaway
ay naglapit sa hindi maiiwasang banggaan ng kapalaran. Sa wakas, narating ng mga kaaway ang taguan ni na Divina at Brando. Naroon si Hera, isang kilalang mandirigma mula sa grupo ni Tanggol, kasama si Bas Ramon na naglalagablab ang puso sa galit at paghihiganti. Ang kanilang pagdating ay hudyat ng paparating na labanan, isang sagupaan na hindi na maiiwasan. Si Gera, kilala sa tapang ngunit binabagabag ng takot na mabigo, ay mariing nakatitig sa lugar. Alam niya, hindi ito karaniwang laban, kundi pagsubok ng kanyang katapatan at pagkatao. Si Bas Ramon ay tahimik, ngunit sa kanyang mga mata ay naglalagablabang galit at paghihiganti, handang sumabog anumang oras. Bawat tauhan ay nakaharap sa sariling tunggalian. Si Divina ay binabagabag ng pagkakasala at takot para kay Rookie Boy. Si Brando ay nakulong sa paniniwalang ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng lahat. Si Miguelito ay uhaw sa hustisya, ngunit sa sarili niyang malupit na bersyon. Si Hera at Bas Ramon ay nakikipagbuno sa pagdududa. Susunod ba sila sa utos o sa kanilang konsensya? At sa likod ng lahat, si Rocky Boy, bagaman wala, ay nananatiling sentro ng takot at pag-asa. Siya'y isa pang biktima o susi sa kapalaran ng lahat. Sa susunod na eksena, dumating ang mga kaaway, ang mga aninong matagal nang sumusunod sa bawat hakbang. Sa sandaling iyon, muling nalagay sa panganib si Gera, Tanggol, at buong grupo ni Bas Ramon. Lalong bumigat ang hangin. Ramdam ng lahat na hindi ito karaniwang sagupaan. Si Tanggol, sugatan, at mahina pa mula sa mga nakaraang laban, ay tumindig ng matatag. Pinatatag niya ang sarili, hindi lamang para sa kanyang buhay, kundi para sa mga umaasa sa kanya. Si Gera, matapang na ngunit nagtatago ng takot, ay tumingin kay Tanggol. Naghahanap ng katiyakan na makakaligtas sila. Sa likod nila, si Bas Ramon ay tahimik, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang bigat ng karanasan. Para bang sinusukat niya ang halaga ng bawat pagkakamali. Biglang sumiklab ang panganib. Nabuwag ang kanilang kumpiyansa ng matanto nila. Hindi lamang ito laban, kundi patibong na matagal nang inihanda. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis kumilos si Brando. Isa lamang ang laman ng kanyang isip. Protektahan si Divina at tiyakin na ang kanilang naipong pera ay hindi mahulog sa kamay ng iba. Ang perang iyon ang sagisag ng kanilang buhay, ang sentro ng kanilang pakikibaka. Para kay Brando, iyon ang huling sandata na makapagliligtas sa kanya. Mabilis niyang hinila si Divina palayo sa gitna ng labanan. Sa paligid nila ay umalingaw-ngaw ang putukan at sigaw, ngunit patuloy siyang sumulong, hindi pinansin ang kaguluhan. Si Divina, nanginginig sa takot at pagkabigla, ay nakaramdam ng kakaibang lakas sa paninindigan ni Brando. Sa kanyang puso ay naging malinaw, ang laban na ito ay hindi lamang para sa pera, kundi para sa ugnayang dugo at mga nakatagong relasyon na nagbibigkis sa kanila sa isang di nakikitang tanikala. Ang muling pagkikita ng grupo ni Brando at Divina kay Tanggol ay parang pagbukas ng sugat na matagal nang nakabaon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bumalik ang alaala ng mga lumang labanan, pagtataksil, at mga pangakong nabigo. Doon tuluyang nagkumpirma ang matagal nang hinala ni Tanggol. Si Bernard ay anak ni Divina. Ang revelasyong iyon ay tumama sa lahat na parang kidlat. Mariing pumikit si Tanggol sapagkat ang kanyang mga pangamba at pagdududa ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga pahiwatig ni Bas Ramon ay napatunayan. Ngunit sa halip na ginhawa, mas mabigat na responsibilidad ang dumating. Si Divina, matagal nang sagisag ng takot at respeto, ay nanatiling malamig sa labas, ngunit sa loob ay nakikipagbuno sa galit at pangamba. Ang pagkakakilanlan ni Bernard ay hindi lamang lihim, kundi sandatang kayang gumiba sa lahat ng kanyang plano. Si Bernard, sa unang pagkakataon na hinarap ang kanyang tunay na pagkatao,
ay nalito at nagngit-ngit. Ang buong buhay na akala niya'y kanya ay biglang nadungisan ng dugo at krimen ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng libu-libong tanong na walang madaling sagot. Bagaman sugatan at mahina, nanindigan si Tanggol sa harap ni Divina. Bawat hakbang ay nagdadala ng kirot. Bawat hinga ay parang talim na humihiwa sa kanyang dibdib. Ngunit, hindi siya umatras. Malinaw sa kanyang isip, kung siya'y babagsak ngayon, guguhurin ang pag-asa ng kanyang mga kasama. Nagulat si Divina. Hindi niya inakalang makikita ang ganitong tapang kay Tanggol. Isang tapang na isinilang hindi mula sa puot, kundi mula sa matinding hangarin. Putulin ang siklo ng karahasan at wakasan ang lahat. Sa mga mata ni Divina ay lumitaw ang bigat ng mga desisyong matagal nang ipinagpaliban. Pera, pamilya, at sariling kaligtasan ay nagsalpukan sa kanyang konsensya. Sa paligid nila ay patuloy ang labanan, bawat tauhan ay nakaharap sa posibilidad ng kanilang wakas. Ang hangin ay puno ng tanong, sino ang susunod na babagsak? Bawat putok, bawat sigaw ay nagtatakda ng hangganan ng kamatayan. Unti-unting gumuho ang pamilya Maragon, hindi lamang dahil sa mga kaaway sa labas, kundi dahil sa mga lihim at pagtataksil sa loob. Bawat isa ay napilitang pumili, manatili ba sa madilim na landas ng kapangyarihan, o harapin ang katotohanan kahit magdala ito ng sakit at pagkawala. Ang mga pangyayaring ito ay naghulma ng mas mabibigat na hamon sa hinaharap. Ang kanilang mga sugat ay hindi lamang pisikal, kundi mental at espiritual. Sina Tanggol Guerra, Bas Ramon, Brando, Divina, Debina, Bernard, at ang buong Miragon family ay patuloy na ginugulo ng tanong, maaari pa bang maituwid ang lahat o ito na ang simula ng kanilang pagbagsak? Si Tanggol ay hindi kailanman nakilala ang kapatawaran kapag nyurakan ng hustisya. Sa kanyang mga mata ay naglalagablab ang apoy ng paghihiganti, hindi lamang mula sa sariling galit, kundi mula sa tungkulin niyang dala para sa mga inaapi. Para sa kanya, ang krimen ni Rocky Boy ay hindi lamang personal, kundi pagtataksil laban sa buong komunidad. Sa ilalim ng huwad na pangalang Bernard, nilinlang at winasak ni Rocky Boy ang tiwala ng tao. Kaya't pinili ni Tanggol ang masalimuot at mapanganib na landas. Ginamit niya si Divina hindi lamang bilang kasangkapan, kundi bilang susi sa pagbubunyag ng katotohanan. Alam niya, ang presensya ni Divina sa buhay ni Rocky Boy ang tanging paraan upang mailantad ang tunay na pagkatao nito. Ngunit kahit sa matapang na pasyang iyon, hindi payapa ang kanyang konsensya. Sa tuwing tinitingnan niya si Divina, kumikislap ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ang takot na baka masaktan ang isang taong hindi niya kayang tuluyang ipagtanggol. Gayunman, naniniwala si Tanggol. Ang hustisya ay makakamtan lamang sa pagharap sa panganib ng direkta. Unti-unting nabubunyag ang lihim ni Rocky Boy, at kasabay nito ang matagal nang nabubulok na mga lihim ng pamilyang Guerrero. Ang mga tao, minsang tahimik at sunod-sunuran, ay nagising sa liwanag ng katotohanan. Sa kanilang mga mata ay naglalagablab ang apoy ng galit, isa-isa. Ang apoy na iyon ay ang paparating na pagbabago, isang puwersang hindi na muling mapipigilan. Matagal nang nakabaong galit ay tuluyang sumabog. Bawat sigaw, bawat hakbang ng protesta ay yumanig sa pundasyon ng kapangyarihang akala ng pamilya Guerrero ay hindi matitinag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling matigas si Jackie. Nakaupo sa munisipyo, bingi sa alingawngaw sa labas, mariin niyang sinabi kay Miguelito, walang saysay ang mga protesta. Para sa kanya, hindi mawawala ang kapangyarihan sa galit at sigaw. Naniniwala siyang nasa kanilang kamay pa rin ang sistema at kontrol. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakatago ang takot na pilit niyang ikinukubli. Si Miguelito ay kabaligtaran. Sa pagdinig ng mga salita ni Jackie, nanginig ang kanyang katawan sa galit at pangamba.
para sa kanya, lumampas na sa hangganan ng lahat. Araw-araw na protesta, sigaw ng paghihiganti, pulong ng pag-aalsa, lahat ay malinaw na palatandaan na malapit na ang kanilang wakas. Bumalik sa kanyang alaala ang mga desisyong nagdulot ng sugat sa napakaraming buhay. Sa unang pagkakataon, naisip niya, marahil oras na upang wakasan ang lahat, kahit ano pa ang kapalit. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatanggap si Brando ng nakakatakot na balita. Anumang oras ay maaaring salakayin ang kanilang bahay. Ang mensahe ay tumama sa kanya na parang patalim. Alam niyang hindi iyon hungkag na banta. Agad niyang inutusan ang lahat na lisanin ang lugar. Mariin ang kanyang tinig, ngunit sa loob ay umuusbong ang takot. Kaya ba niyang ipagtanggol ang lahat? Bilang haligi ng pamilya, bawat buhay ay nakasalalay sa kanyang mga desisyon. Si Divina ay halos mabaliw sa pangamba. Nanginginig ang kanyang mga kamay, mabigat ang kanyang dibdib. Nawawala pa rin si Rocky Boy. Sa gitna ng hinala at mga lihim na kalahati lamang ang alam, bahagi ng kanyang puso ay umaasang babalik siya. Magpapaliwanag ng lahat. Ngunit bawat minutong lumilipas ay lalong nagpapalalim ng kanyang takot. Naisip niya, baka siya mismo'y naging patibong, nakulong sa larong hindi niya lubos na nauunawaan. Habang nagmamadali silang tumatahak sa madidilim na kalsada, biglang napansin ni Ramon ang isang pamilyar na kotse. Ang presensya nito ay agad nagpaalala sa kanya ng nalalapit na panganib. Sa matalim na pagmamasid, nakumpirma niya, naroon si Rocky Boy. Tahimik si Ramon, walang sinabi, ngunit masusing sinusuri ang sitwasyon. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kotse sa unahan, mabilis na nagkalkula ang kanyang isip, sapagkat alam niyang ang susunod na mga sandali ay maaaring magtakda ng kapalaran ng lahat. Ang eksenang iyon ay parang huling yugto ng isang mahabang trahedya, isang sandaling walang makakatakas sa kapalaran. Sa gitna ng tensyon, biglang bumaba si Divina mula sa kotse. Ang tanawin ay tumama sa lahat na parang kidlat. Naghalo ang pagkabigla, takot at hinala. Agad na sumulpot ang tanong, biktima lamang ba si Divina o sadyang bahagi ng mas malalim na sabwatan? Sa bawat tingin at katahimikan ay nakabaon ang bigat ng mga lihim na handa ng sumabog. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sinundan nila ang kotse na naglalaho sa kanilang paningin. Mariin ang pasya ni Ramon, Tanggol, at ng kanilang mga kasama. Malinaw sa kanilang isip. Si Rocky Boy ang ugat ng lahat ng kaguluhan. Si Rocky Boy, na pumasok sa kanilang buhay sa pangalang Bernard, ay unti-unting naghasik ng kaguluhan. Si Divina, matagal ng kaaway, lalo na kay Tanggol, ay muling naging sentro ng sugat. Bawat ikot ng gulong ay lalong nagpaalab sa dibdib ni Tanggol. Galit na hinaluan ng mapait na alaala at panatang, hindi na muling palilinlang. Samantala, sa loob ng mansyon ng Mondragon, ibang bagyo ang namumuo. Tahimik sa labas, ngunit sa loob ay nagbabadya ng unos. Nakapasok na ang mga tauhan ng gerero, nagkukunwaring kakampi ni Rocky Boy. Bawat hakbang ay kalkulado. Bawat tingin ay may nakatagong layunin. Nang bumukas ang mga pinto, sumabog ang katahimikan sa marahas na kaguluhan. Suntok, putok, at sigaw ang pumuno sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, naipit nila ang isang lalaki ng mansyon. Pawisan, duguan, nanginginig sa takot, napilitang magsalita sa ilalim ng interogasyon. Sa panggigigil, inamin niya kung saan nagtatago si Divina. Nabasag ang mahabang katahimikan at nang mabunyag ang katotohanan, bumigat ang lahat. Ang kumpisal na iyon ay nagtulak sa kanila sa isang tambakan, puno ng sirang makina at kalawangin na bakal. Mga sagisag ng gumuho at winasak na buhay. Mula sa malayo, nakita ni Ramon at ng kanyang grupo si Divina na desperadong tumatakas. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa takot
at matinding instinct na mabuhay. Ngunit bago pa sila makalapit, sumabog ang putukan. Agad silang napatigil. Naroon na ang mga tauhan ng gerero. Sa isang iglap, nilamon ng labanan ang magkabilang panig. Hindi nag-aksaya ng oras sina Ramon at Tanggol, itinapon ang kanilang sarili sa laban, handang isugal ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang tinig ni Ramon sa ibabaw ng putukan. Ngayon, wala nang paliligtas. Ang kanyang sigaw ay nagdala ng puot ng isang ama. Ng pagod ng isang mandirigmang, matagal nang pasan ang bigat ng pagkawala at pagtataksil. Sa kaguluhan, nakatakas si Divina. Hingal, tumakbo siya sa dilim. Ngunit biglang hinarangan ng isang dambuhalang truck ang kanyang daan. Ang mga ilaw nito ay tumama sa kanyang mukha at sa liwanag ay lumitaw ang figurang matagal na niyang kinatatakutan. Bumaba si Tanggol. Tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Divina. Nanginig ang kanyang katawan sa matinding takot. Alam niya, ito na ang wakas. Wala nang pagtakas. Ang presensya ni Tanggol ay parang anino ng kamatayan. Nilalamon siya ng buo. Sa kanyang mga mata ay walang awa. Tanging malamig na pa siya at matagal nang nakabaong galit. Alam niyang naroon si Rocky Boy at sa pamamagitan ni Divina ay mabubunyag ang katotohanan sa likod ng huwad na pangalang Bernard. Malinaw kay Tanggol, si Rocky Boy lamang ang utak ng mga naunang pag-atake. Lahat ng palatandaan, lahat ng salita ay nagtuturo sa kanya. Akala ni Rocky Boy ay nalinlang niya si Tanggol, na napaniwala niya sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Ngunit ngayon, hawak ni Tanggol ang huling galaw. Siya ang magtatakda ng wakas. Ang kanyang plano, wasakin si Divina at ang kanyang anak, ngunit bago iyon, iparamdam sa kanila ang takot, kawalan ng pag-asa at sakit, hanggang sila mismo ang magmakaawang mamatay. Nang magtagpo ang mga mata ni Divina at Tanggol, walang salitang binitiwan, ngunit ang katahimikan ay mas malakas kaysa anumang sigaw. Bawat hakbang ni Tanggol ay lalong nagpalubog sa hangin, pinipiga ang dibdib ng lahat ng naroroon. Malinaw, ito na ang huling laro. Ang tambakan ay naging madilim na entablado kung saan nagbanggaan ang matagal nang nakabaong galit, paghihiganti at mga lihim. Sina Ramon, Tanggol, Divina, Rocky Boy at ang mga tauhan ng gerero ay nakagapos sa di nakikitang tali ng kapalaran. Gabing iyon, may mga buhay na mawawala, may mga lihim na mabubunyag, at may mga sugat na habambuhay na iiwan. Bawat sandali ay lalong bumigat. Bawat eksena ay mas tumindi, habang lalong humihigpit ang sakal ng tadhana. Dito, sinusubok ang tapang, sinusukat ang puot, at itinutulak sa hangganan ang malasakit. Bawat segundo ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi kung sino ang may lakas na harapin ang katotohanan at bayaran ang presyo ng kanilang mga kasalanan. Sa mundong malupit, kung saan naghahari ang karahasan at pagtataksil, tanging ang malalakas ang makakaligtas. Ang mahihina ay lalamunin ng dilim, at sa entablado ng gabing iyon, ang kapalaran ng bawat tauhan ay tatatakan ng kanilang huling pasya.